Magandang umaga po at maligayang Pasko po sa bawat isa. Inihiling ko po na ang lahat ay magsitayo at tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Mula po, Panginoong Diyos, aming Ama, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang iyong pangalan ay aming pong papupurihan. At hinimok po lahat ng iyong nilikhang mahininga, sa iyo po ay magpupuri. Ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, ay amin pong kinikilala po sa umaga, ito sa aming kalagitnaan. Ang iyong kabanalan, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Diyos, na iyong iginawad sa amin upang muli po naming masilayan at maranasan ang iyong kabutihan. Salamat sa buhay na kaloob mo po sa amin. Itong buhay na ito, Panginoon, na patuloy na ipaglilingkod po namin sa iyo hanggang sa muling pagparito po ng iyong anak na si Jesucristo. Ang aming kalakasan, na taglay namin, Panginoon, na patuloy mo pong sinusustain, Panginoong Diyos, ay may gamit din po ito, O Diyos, sa pagganap ng tungkuling iniatang mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po, O Diyos, ay makapag-alay ng paglilingkod sa iyo. Hayaan mo po na sa umagang ito ay sama-sama ka po naming papurihan at sambahin. Dahil sa iyo lamang po, O Diyos, lahat ng pong karangalan na ito, wala pong sino mang makaagaw at hindi ito maaring maibigay kanino man, Panginoon, sapagkat tayong sa iyo lamang po. Patubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pagsamba sa iyo. Mula po sa pag-aawitan, dinadalangin po namin, pangunahan mo po ang iyong mga lingkod, O Diyos, na itinalaga mo po upang manguna po, O Diyos, sa pag-aawitan, mga awiting makalangit pagsamba sa iyo. Ang banal mo pong Espiritu, O Diyos, ay siya na pong pumatnubay sa kanila. At sa pagbibigay, Panginoon, ng iyong salita sa pamagitan ng iyong pong lingkod na iyong itatayo dito, O Diyos, patubayan niyo po siya, Ama, gabayan ng iyong banal na Espiritu, bigyan niyo po ng maaliwalas na kaisipan, O Diyos, at mga pananalita mula sa iyo, O Diyos, upang ang mga mamutawi po sa kanyang labi ang mapagbigay po sa amin ng kalakasan ng pagpapanibagong lakas at sariwa sa aming buhay espiritual. Gabayan mo po siya, Panginoon, at ikaw po ang siyang mapapurihan sa paghayag po ng iyong mga salita. At idinadalangin po namin, aming Ama, ang mga kapatid po namin, O Diyos, sa kasalukuyan ay patungo po sa lugar na ito. Ingatan niyo po sila at gabayan at makarating po sa bahay-sambahan na ito. At nawa, Panginoon, ang aming puso at isipan, may sentro po namin sa iyo, Diyos, may alay po namin sa umagang ito, O Diyos, may waksi po namin lahat ng mga posibilidad na magiging balakid, Panginoon, sa amin po pagsamba sa iyo, O Diyos. Hayaan po namin iyon, Panginoon. Huwag po namin hayaan na magambala po ang aming pagsamba sa iyo. Sentro po, Panginoon, ang aming puso sa iyo. At umasa po kami, Panginoong Diyos, na hindi lamang po kami pumarito upang dahil sa nakasanayan namin, Panginoon, bagkus, umasa po kami, Panginoon, na ikaw ay mangungusap at katatagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Basta't buksan lamang po namin ang aming puso at isipan sa iyo, O Diyos. At ikaw ay mangungusap at matatanggap po namin, Panginoon, ang inaasam po namin na mensahe mula sa iyo na makapagbigay din po ito ng pagtuturo po sa amin. Maraming salamat po, Ama. At ngayon, O Diyos, handa na po ang bawat isa sa amin upang sumapa po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin niyo po yung inyong katabi ng ikaw ay pinagpala. Ay, pinagpala. Yung sinabihan, magsabi naman na, I receive it.
In Jesus' name. Amen. Sige po, nais ko lamang pong basahin ang Psalm 100 before we start na umawit sa Panginoon. No? Sabi po sa Psalm 100, samahan niyo po ako. Ayan. A psalm of thanksgiving. Make a joyful shout to the Lord. Okay, verse 1. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Nakikita niyo po yung katabi niyo na with gladness? Ay, ang hina. Hindi niyo man tinignan. Tingnan niyo kayo katabi niyo, with gladness ba siya na narito sa church? Ayan. Sabi dito, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon, di po ba? For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin. Let's enter His courts with thanksgiving in our hearts, with joy. Alam niyo po ba, the reason for this season is not exchange gift. It's not family gathering. It's not Christmas party. The reason for this season is Jesus Christ alone. Sino po nag-aamen doon? At hindi lang sineselebrate si Jesus Christ tuwing Pasko. Sineselebrate siya araw-araw kasi si Jesus Christ is the one who's giving us a living hope every day. Sino may pag-asa dito every day? Dahil may Jesus Christ siya. Lahat magsabi po ng amen. Lahat ng may Jesus Christ. Amen. Magsabi ng amen. Siya ang Amen. nagbibigay ng pag-asa. Ang buhay na pag-asa. Jesus Christ who gives us this amazing grace. Come on, church. Let's enter His courts with thanksgiving in our hearts and enter His courts with joyful praise. Hallelujah. We give you praise. We worship you, O God, through songs, through heavenly songs, Lord God. Hallelujah. Praise God. Thank you for your amazing grace, Jesus Christ. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger.
Lord, sa'yo lahat, Panginoon ng karangalan. Glory belongs to you alone. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, Lord. Thank you, Jesus Christ, for what you've done to our lives and what you are continuously doing. Thank you for being our living hope. Ang buhay na pag-asa sa amin. Salamat po, Panginoon. Come on, church, inaanyayahan ko kayong patuloy na umawit ng mga makalangit na awitin para sa Panginoon. The very lyrics of this song, ito ang ginawa ni Jesus Christ for you and me. Come on, sing your love songs to Him. Hallelujah. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is reached. Jesus Christ, our living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom this boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Come on, church. Has lost its grip. Sing your hallelujah. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope.
is the glory, Jesus. Oh, come on. Think about what Jesus has done in your lives. Our words are not enough, Lord, to thank you, to declare what you've done in our lives, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. You're living hope. Yours is the victory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yours is the victory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We'll continue to worship you, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your
kaparis, walang kapantay. Salamat, Panginoon, that you overcome the grave for us to be with you in heaven. That's why our hearts are full of joy. Panginoon, dahil alam namin makakasama ka namin doon. Salamat, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagbibigay sa Panginoon. But before we proceed po sa pagbibigay, I just want to encourage everyone today. Alam po natin na hindi laging madaling magbigay kasi marami po tayong mga responsibility, marami po tayong mga bayarin, yung mga parents po dito and young adults. No, nararanasan po natin yung mga responsibility po ng pagbayad ng mga bills po. Minsan iniisip po natin, may matitira pa ba sa akin? Ako po personally, naranasan ko rin po ito, na kinompute ko po lahat ng expenses ko versus sa sahod ko monthly. Parang hindi sapat. Parang kapag nagtapat ako sa Panginoon sa pagbibigay ng 10% ng sahod ko, wala nang matitira. Kasi pag kinompute ko lahat, parang wala na akong kakainin or wala na akong panggas, ganon. Kasi sapat or hindi sapat, kulang pa. But God is reminding us today that giving is not about how much we have, but about how much we trust Him. So doon po nasusubok yung faith and trust po natin sa Panginoon, lalo na kung hindi po sapat yung pera po na hawak natin. Church, everything we have comes from the Lord. Amen po tayo doon? Yes, ang lakas po natin sa pagtatrabaho, yung talino po natin, at ang bawat biyaya po sa buhay natin ay nanggagaling po sa Kanya. So when we give po, we are not actually giving and we're just returning what is rightfully for the Lord. So sabi po sa salita ng Diyos sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, then your barns will be filled to overflowing. Kapag inuna po natin ng Diyos, He makes sure that we lack nothing. So hindi po tayo magkukulang. So sabi ko nga po kanina, dumating po ako sa ganung point na hindi po sapat. Pero dun po, niremind po ako ng Panginoon na unahin lang siya. Unahin siya at the rest will follow. So last time po, nakwento po ni mama ko yung na-promote po ako sa work. So actually po, 2 years ago, nung bago pa lang po ako sa company, pinagpipray ko na po talaga na ma-promote po ako sa posisyon na yon. Although wala pong opening, hindi po siya hiring. Pero nandun na po sa puso ko yung desire na ma-promote po doon. And actually po, nung nag-open siya, marami pong nag-apply. Mga kasabayan ko po, mga tenured sa company. Ako po, 2 years pa lang. And true enough po, naranasan ko po yung favor and blessing ng Panginoon. Kasi ako po, nakuha po ako. So, praise the Lord po, nandun po yung move ng Panginoon na sinabi ko na hindi sapat, pero ito po yung promotion na nanggagaling po sa Panginoon. So, yun po, Scripture constantly shows po that God entrusts greater responsibility to those who are faithful with what they have. Sabi po sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So kung sa maliit na halaga po, nagtiwala po tayo sa Panginoon, ibinigay po natin yung nararapat para sa Kanya, i-entrust po tayo ng Panginoon sa greater things, sa greater blessings po. Ma-unlock po yun. Mabubukas po yung doors and windows of opportunities po para sa atin. Kasi sabi po ng Lord, subukan natin siya
sa pagbibigay at mararanasan po natin ng overflowing na biyaya na nanggagaling po sa Kanya. So kapag po tayo ay na-promote or sa mga negosyo po natin, lumaki po ang kinita natin, dapat po pati yung pagbibigay natin parang na-promote din po, di ba po? Dapat lalaki din. Kasi galing naman sa Panginoon po yun eh. Lahat ng blessings na natatanggap po natin. So, this morning I just want to encourage everyone to have faith, to trust in the Lord with what we have. Kahit maliit na halaga, hindi tumitingin ng Panginoon sa amount, kundi sa puso natin, sa pagbibigay natin, sa tiwala at faith natin sa Kanya na kaya niyang gumawa ng wonders dun sa amount na ibibigay po natin sa Kanya ngayong umagang to. So today po, let us give with joy, with faith, and with expectation. Habang naglalagay po tayo ng tithes and offering po natin sa box, i-declare po natin sa puso natin that, Lord, I trust you, ikaw ang provider ko at ikaw ang source ko. So let us not give out of fear, but out of faith, not out of obligation, but out of love and gratitude po sa Panginoon. Let us believe that God will multiply what we release, and He will bless not just our finances, but our homes, our work, and our future. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay po kami sa inyo ngayong araw na ito. Salamat, Lord, dahil ikaw ang source ng lahat ng meron po kami sa ang aming lakas, ang aming mga trabaho, negosyo, at bawat biyayang tinatanggap po namin. Lord, habang hinihahandog po namin ang aming mga tithes and offering, ginagawa po namin ito ng may buong puso, may kagalakan, at may pananampalataya sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po ang lahat ng magbibigay sa umagang ito. Sa lahat po na nagbibigay, kahit may kakulangan, kayo po ang mag-supply ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Para po sa mga naghihintay ng breakthrough, Panginoon, ikaw po, Lord, ang magbukas ng pinto ng opportunity para po sa kanila. Dalangin namin, O Diyos, na gamitin mo po ang mga inihandog namin ito para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, Panginoon, at sa paglilingkod sa mga tao at sa pagdadala ng kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's give cheerfully po to the Lord. Ayan, good morning po muli sa bawat isa. Praise the Lord. Sa umagang po ito ay meron tayong mga bagong kapatid na idinako ng ating Diyos sa bahay-sambahan na ito. Akin pong tinatawagan si Sister Elizabeth Pacquiao. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay po ninyo. Si Sister Marites Ronquillo. Yan po. Sige po, manatili po kayong nakatayo. Amin po kayong ipapanalangin sa umagang ito para tuloy-tuloy na po tayo. Sige po, stretch po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga kapatid. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na sila po ay inyong idinako sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay nila. Hindi po ito ang una, ngunit sa mga darating na panahon sa kanilang buhay ay patuloy po nilang maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong mga salita ay patuloy na maranasan din nila, Panginoon, upang magbago ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Hindi po ito aksidente at ito po ay iyong kalooban, Panginoon, na sila po ay dinako mo
sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay po nila. Patuloy po silang ingatan at pagpalain, O Diyos, at patuloy nilang masumpungan ang iyong kalooban sa kanilang buhay. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. So sa umaga pong ito, sa atin pong mga announcement. So sa December 21 po, ang ating pong pinakahihintay na Christmas party, Thanksgiving celebration, December 21, at potluck po tayo. Ano po? And then meron po tayong color coding na isusuot. Ang tinatawag na Christmas colors, ayan po naka ano po sa ating screen. So, wag naman po siyempre yung yung parang Christmas tree na isusuot natin, no. So pag gusto niyo red, pag gusto niyo green, green. Pero kung type niyo ay full color, magmumukha po kayong Christmas tree. So, yan po ang mga sample ng ating mga color, ng Christmas colors. Praise the Lord. And then this coming January 23 po, 2026 ay magkakaroon po tayo ng worship night. Gaganapin po dito sa ating sanctuary. Sa ganap po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. So patuloy po nating suportahan yung ating mga upcoming activities o events dito po sa ating Christ Central Life City Church. Amen. Patuloy po nating suportahan. So, dito po sa next is team building ng Welcome and Little Lambs. At makikita po natin ito, ang video po is out na. Pwede po nyong i-check sa CCLCC Facebook page para makita nyo po yung mga kaganapan. So, purihin ng Diyos. Ang lahat po ng nanay ay inaanyayahan na maiwan after service. Ano po? Saan po ba yung lahat ng mga nanay? Ayun. So lahat daw po ay inaanyayahan na maiwan after po ng service. So next po, atin na pong basahin ang ating pong New City Catechism. Question number 50. Ano ang ipinapahiwatig sa atin ng muling pagkabuhay ni Kristo? Ang pagtatagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pisikal na pagkabuhay na muli upang ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay ibabangon sa panibagong buhay sa sanlibutang ito ngayon at sa darating pangbuhay na walang hanggan sa bagong sanlibutang paparating pa lamang. At makakaasa tayo kapag muli na tayong binuhay ng Diyos ay babaguhin rin niya ang lahat ng mga bagay sa sanlibutang ito. Subalit, ang lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya ay bubuhayang muli, ngunit dadalhin sila doon sa walang hanggang kamatayan. So makikita po natin to sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 14. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. At ihanda na po natin ating mga puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ni Pastor Romel Estavillo. Okay, good morning po sa bawat isa sa inyo. Good evening po sa iba. Okay, habang ako po ay palapit na tatayo na, ay muli na naman akong iniwan ng aking physical na kalakasan. Nanghihina po ako. Pero salamat, every time na ganito ay makakaasa po ako na ang banal na Espiritu, the strength of God, ang siyang magtatayo sa akin at siyang magsasalita sa ating kalagitnaan. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat, Lord, sa araw na ito. We believe, Lord, kayo po ang nag-lead sa amin sa gawain na ito
upang minsan pa, O Diyos, ay marinig ka, minsan pa ay maranasan ng presensya mo, Panginoon, na siyang nagbubuo sa amin. Yun nga po ang aming nais, O Diyos, na ano man ang nais mo, ano man ang plano mo sa umagang ito, ay matanggap namin in full, O God. At umaasa po kami, Panginoon, our expectation is of you, Lord Jesus Christ. Wala po kaming ine-expect sa aming mga sarili. Ang lahat ng aming expectation, O Diyos, ay mula sa inyo lamang, Panginoon. At kumilos kayo ng malaya, O God, we are welcoming you in this place. Sa aming mga isipan at sa aming mga puso, wini-welcome ka namin. Kayo mangusap, O Diyos. We give you praises today, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Ayun po. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Tama po ba? Nag-thank you na po ba kayo ngayong araw na to? Sabi ko nga lagi, nasa atin ang lahat ng dahilan para pasalamatan ng Diyos. Naalala ko po yung contestant ng isang TV show na tinanong po siya kung ano yung pangarap niya sa buhay. Kayo po, ano po pangarap niyo sa buhay? Meron po ba? Ang sabi po nung contestant ay, ang pangarap ko po sa buhay ay makatulog lamang ng 5 hanggang 6 na oras sa isang araw. Yun ang daw po ang pangarap niya. Medyo naguluhan po yung nagtanong na host kasi, bakit? Dahil nga po siya po yung breadwinner. Yung mga magulang niya ay may sakit, mga kapatid niya ay nag-aaral, so siya po, talaga namang boksingero, hanggang triple job, hindi lang double job. So dahil nga dun sa kanyang pagtatrabaho, natitira na lamang po na oras ng kanyang tulog ay hanggang 3. Kaya nung tinanong po siya, anong pangarap mo sa buhay? Dala na po ng kahirapan, ang pangarap na lang po niya ay makatulog ng 5 hanggang 6 na oras. Hirap po, no? Palagay ko naman ay mas pinagpala kayo. Dahil hanggang sa simbahan, natutulog nga kayo minsan, di ba? Amen. Pero totoo po yan. Ako po, iyak po ako ng iyak nung narinig ko po yan, yung napanood ko. Sabi ko, Lord, minsan nga ayaw mo pang bumangon. Samantalang siya. Sa tindi po ng pinagdadaanan ng buhay niya, ang mangarap ng malaki, hindi niya na magawa. Yung pangarap niya na lang, nananatili na lang doon sa kung makatulog siya ng 5 hanggang 6 na oras. Sana po ay mapasalamatan niyo ang Diyos sa ginagawa niya po sa buhay po ninyo. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Napakabuti lamang po ng Panginoon. Ilang araw ko na po itong wala nang ibang laman ng isip at puso ko. Sabi ko, Lord, kulang na lang pagalitan ko ang aking mga anak ng scripture. Dahil yun na lang po ang umiikot sa isip, sa puso ko. Sige po, kung maalala po ninyo ay marami na pong nag-share nito. Marami na pong nag-preach. I believe pati si Pastor Eric ay preach na rin po ito, yung The Lost Son. Naalala niyo po ba yun? The Prodigal Son, The Lost Son. Okay po? Maraming beses na po natin itong napakinggan. Pero meron po akong nakaprepare na lesson, ibababa ko sana. Kaso nga lang, medyo malawak. Sabi ko, Lord, pwede bang bigyan mo ako ng mas maliwanag, mas maikling panahon lamang yung igugugol para malaman ko na yung nais mo? Sapagkat yung nakaprepare po ay napakahaba. It's Genesis hanggang New Testament time. Kaya sabi ko, Lord, pwede ba? At napakabuti ng Panginoon. I'm so blessed na ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung pag-aaralan pala. Okay? Ready na po ba kayo? Huwag niyong ipapakita sa akin na kayo po ay sobrang pinagpala, ano? Hanggang sa church, natutulog kayo. Sige, sundan po natin. Magsisimula po ako sa Luke chapter 15 hanggang 1 to 32. Okay po? 3 parabola po ito. Parable of the lost sheep, parable of the lost coin, and parable of the lost son. Pero paglalaanan ko po ng pansin, yung ating pong pagtutuunan ng pansin is the parable of the lost son. Okay? Tignan mo nga yung katabi mo, baka rin nawawala. Ay, siya na nga. Sige po, basahin po natin, So matatag po siya sa Luke chapter 15, verse 1 to 32. Let's study this chapter in context. Bakit nga ba sinabi ng Panginoong Yesus itong parabolang ito, itong 3 parabolang ito, at sino yung sinasabihan po niya? Okay? Maliwanag po yan. Dapat makabasa po natin siya. So basahin po natin. Let's dive in.
Hanggang 1 to 3 lang po ako. No? Basahin po natin. Ito po yung pasimula para maintindihan natin bakit sinagot ng Panginoon yung sa parabola and parables. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Sa English po, kaya po sinabi ng Panginoong Yesus yung parabolang tatlong ito, lost sheep, lost coin, and lost son, ay yun dahil sinabi po ng mga Pharisees and scribes ay si Jesus Christ nakikikain at nakikipag-usap sa mga makasalanan. Kaya niya po sinabi yung parabola. Pero tingnan lang po natin ito, no? Umpisa pa lamang verse 1 to 3, sabi ko nga, ako po ay sobrang speechless nung binabasa ko siya. Tingnan po ninyo, no? Then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him. Nakikita niyo po yung picture? Para sa akin po, ito po ay, kumbaga pa, this is a perfect scenery, perfect picture. Imagine niyo po, no, mga kapatid? Kung itatry nating i-figure out, itatry nating intindihin itong verse 1 to 3 sa pamamagitan ng katalinuhan natin, hindi mapapagpala po ang inyong mga puso. Pero kung ating pong tatanggapin ang verse 1 to 3 sa pamamagitan ng pananampalataya, I can assure you, yung puso po ninyo ay mapapagpala. Alam niyo po kung bakit? Ang Panginoong Yesus daw po ay nakikain, nakisalamuha. Saan? Kanino? Sa mga taong makasalanan na tulad natin. Hindi po ninyo masyadong ma-appreciate pa? Kasi binasa natin, narinig natin. Pero I want you to use your faith para po tanggapin ito. Imagine nyo po, meron po kayong kayo po ay nagtatrabaho sa isang napakalaking company. Ano po ba yung napakalaking company? Sa Pilipinas, ano pong napakalaking company? San Miguel. Halimbawa po, yung San Miguel, yun yung nagtatrabaho ka sa San Miguel. Tapos, mga kapatid, ang trabaho mo doon ay yung pinakamababang trabaho. Ano po ba yung pinakamababang trabaho? Ano pa? Taga-ubos ng alak ng San Miguel? Sige, imagine nyo po, no? Ikaw ay nagtatrabaho doon sa pinakamababang posisyon ng San Miguel. Tapos, etong may-ari ng San Miguel, paglalaanan ka ng oras, tatabihan ka, makikipag-usap sa'yo, at kakain siya ng pagkain mo. Yung pagkain baon mo, kapatid, yung chicken, fish, and squid. Oh, hindi, no? Street food pala. Chicken balls, squid ball, tsaka squid ball. Pero tingnan niyo po yung senaryo, a perfect scenery, na kung saan hindi na natin makikita ito. Yung may-ari ng company, uupuan ng isang pinakamababang posisyon sa kanyang company, makikipag-usap, makikikain sa kanya. Nakita niyo na po ba yung ganong picture? Meron na po kayong nakitang picture na ganon? Sa pelikula nga, kapatid, wala kang company, may katulong ka nga, ayaw mo nang makikain sa katulong. Pero yung picture na yun, napakaganda. For me, this is a perfect scenery. Mas lalo na, kapatid, imagine, nung minameditate ko, the Creator of heaven and earth. Pag tumingala nga ka sa gabi, nakikita mo yung buwan, yung bituin, yung kalawakan. Sa umaga, makikita mo yung araw, yung Diyos na gumawa nun, kapatid. Siya ay nagkatawang tao para makikain. Mag-aalubilo sa mga matutuwid na tao, hindi sa mga makasalanang tao. Ngayon, kung i-figure out, kung ipapaliwanag yun ng isipan nyo, hindi kayo mabablessed. Pero kung mananampalataya kayo, tatanggapin nyo na ang Diyos na numikha ng lahat, siya ay naparito, nakihalubilo sa makasalanang tao. Oh, it will bless your heart. Amen? Imagine nyo po, sabi ko, Lord, it's beyond comprehension. Hindi natin may papaliwanag. Kaya kinakailangan nating manampalataya na ang Diyos na lumikha ng lahat, kapatid, piniling magkatawang tao. Para saan? Para makahalubilo niya tayo. I hope by this revelation, malaman mo, kapatid, na mahalaga ka sa Diyos. Amen? Imagine niyo po yung pinakamababang posisyon po sa San Miguel. Tapos si Atong Ang po ba yan? Ramon Ang.
Yung pinakamataas, Ramon, ang uupuan ka. Nandun nagtatago ka dahil nga napakababa ng posisyon mo, nahihiya kang lumabas. Uupuan ka, makipagkwentuhan sa'yo. Tatanungin niya, anong nangyari sa pamilya mo? Kumusta ang presyo ng kamatis? Mga ganong usapan. Tapos kakain siya, hindi yung pagkain niya, kundi yung pagkain mo. Medyo hindi na po natin, it's beyond comprehension. Wala pa akong nakitang ganon. At di mas lalo na po ito, ang nagmamay-ari ng lahat. Siya po ay nagkatawang tao para makihalubilo, hindi sa matutuwid, kundi sa mga makasalanang tulad natin. Ano po ang mensaheng ipinapaabot ng Diyos sa inyo? Sa akin, sabi ko nga, wow, ganun ako kahalaga. Sana po makita ninyo yun, kung gaano kayo kahalaga sa Diyos. Di bali nang hindi ako mahalaga sa tao. Dahil bandang uli, sa finals, hindi naman yung taong yan ang kaharap ko. Sabi ko nga nung, hindi po ako, grabe, wala po akong masabi kundi, Lord, salamat po sa pagmamahal. Salamat at pinapahalagahan mo ko ng ganon. Amen? Kapatid, kung sinasabi niyong hindi ka mahalaga, nagkakamali po kayo. Ang Creator of heaven and earth came into flesh para po makihalubilo sa atin at maipagsigawan niya sa inyo, mahalaga ka sa Diyos. Amen? Umpisa pa lang, okay na ako eh. Sabi ko nga, Lord, umpisa pa lang, okay na ako. Pwede na akong umuwi. Pero syempre, under time tayo, alas 10 pa lang. Makapagalitan naman ako kung under time. Pag overtime, makapagalitan din tayo. Hindi naman, wala namang nagagalit. Sige po, let's move on. Sabi ko nga sa inyo, ito'y parable of the lost sheep, lost coin, and lost son. Basahin po natin. Verse 4. Bakit nga po sinabi yung parable? Kasi po sabi ng mga Pharisees and scribe, si Jesus Christ, nagchismisan na, si Jesus Christ nakikikain sa mga makasalanan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus itong parabolang ito. Sabi po niya, what man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Nakita niyo po yun? I say to you likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just person who need no repentance. So tignan po ninyo, 99. Iniwan daw yung 99 for the sake of one. Pwede ba yun? Business-wise, hindi nyo gagawin yun. Tama po ba? Hello, nandiyan po, kakausap ko pa ba kayo? Kung ikaw ay negosyante, kapatid, at ang binebenta mo ay mga tupa, hindi mo iiwan yung 99 para sa isa. Malulugi ka. So tingnan po natin, mamaya po makikita po ninyo, he left the 99. Ibig sabihin, iniwan niya para sa isa. Just remember the phrase, iniwan niya para sa isa. So let's move on. Malapit na po tayo. Hindi po magtatagal po yung lesson natin. Pero marireceive natin talaga yung sasabihin ng Panginoon and it will change your life. Sige, basahin po natin. What man of you having a hand... Baba na po ako. Nasundan po natin. Sa una po ay lost sheep, pangalawa po ay lost coin. Yun daw babae, nawala niya po yung kanyang coin. Ang ginawa niya po ay inilawan niya, hinanap niya ng diligently, ginawa niyang lahat para mahanap niya yung lost coin na yun. At nung nahanap niya po ay nag-celebrate. At pangatlo pong parabola, mga kapatid ko, is the lost sheep. Makikita po natin overall sa lost son is that makikita natin yung ama patiently waited for his son to come back. So tinatanong ko po ang Panginoon, Lord, ano po ang pagkakaiba ng tatlong parabola? Lost sheep, lost coin, and lost son. Wala pong pagkakaiba. Ito'y ginamit ng Diyos to reveal what's inside
His heart, especially to those who are lost. Andyan pa po kayo? Ang lost sheep, kapatid, iniwan niya lahat for the sake of one. Napakagandang story, no? Sino po ang kayang iwanan lahat para sa isa? Pero saan natin makikita yung kwentong yon, kapatid? It's the story of Jesus Christ. He left heaven. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos para matagpuan ka. Yung woman, mga kapatid ko, sabi doon ay ginawa niyang lahat para mapatagpuan niya yung coin. Sa story natin yun makikita. It's the story of Jesus Christ na ginawa niyang lahat. Even to the point of death, maibalik ka lang at matagpuan ka lang niya. Yung the lost son, kapatid ko, isang ama na patiently waiting sa kanyang pagbabalik ng kanyang anak, saan natin matagtagpuan? Ito'y kwento ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang haba ng panahon ng paghihintay ng Diyos bago kanya na ibalik sa kanyang piling. Amen? So these three parables, kapatid, sabi nga, sinabi ng Diyos itong parabolang ito. Bakit? Kasi nagchichismisan sila. Bakit si Jesus Christ nakikikain sa mga makasalanan? Kaya niya sinabi yung parabola. And the parables speak. Anong sinasabi, kapatid? Inire-reveal niya ano ang laman ng puso ng Diyos. Nandiyan pa po kayo? Sabi ko, grabe no. Yung salitang lost, even in the word lost, ito yung encouraging word sa akin. Kung ikaw ay naliligaw, yun ay dahil hindi ka gano'n, hindi ka na, halimbawa, napunta ka sa Smoky Mountain. Hindi mo alam ang daanan. Napunta ka sa Smoky Mountain dahil naligaw ka. Gusto mo bang nandun ka? Hindi. Bakit ka nandun? Naligaw ka. You're lost. At anong kailangan mo? Kailangan mo ng mag-guide. Ganon din po ang tingin ng Diyos sa mga nawawala. Hindi dahil makasalanan sila, kapatid, kundi they are lost. They need someone to guide them. So nakita niyo po yung salitang lost, it is with compassion. Kaya sila ganito. Sana ganito rin po ang pagtingin natin sa bawat isa, sa mga taong nawawala. Na hindi po natin sasabihin, ay talagang matigas ang ulo niyan, makasalanan niyan, wala nang pag-asa yan. Makita na sana natin sila, they are lost. Kailangan nila ng guidance ng Panginoon. Amen? So tingnan po ninyo, lost sheep, iniwan lahat ang Panginoon, the perfect story of Jesus Christ. Iniwan niya lahat. Iniwan niya ang kalangitan. Iniwan niya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos para lang makuha tayo. Sabi ko nga, kung isip nyo ang pagaganahin nyo sa mga oras na ito, hindi kayo mabibless. Pero kung pagaganahin nyo yung pananampalataya at mananampalataya kayo sa ginawa niya, your heart will be blessed. Yung babae, ginawa niya lahat para mahanap yung coins. That is a perfect story of Jesus Christ. Ginawa lahat ng Panginoong Yesus kahit kamatayan. Matagpuan ka lang at maibalik ka lang niya. Amen? And the lost son, the perfect story of God waiting for you to come back. Bumalik na po ba kayo sa Panginoon? Marahil sabihin nyo, ay hindi para sa akin itong mensaheng ito dahil nasa Panginoon na ako. O bakit kaya naririnig mo ito? Hindi kaya't ginagamit ka ng Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon dahil maglalagay siya ng mga taong kailangan din ng Panginoon sa buhay nila? Come on, kapatid. Hayaan mo naman na magkaroon ng kabuluhan ng buhay ninyo. Ibahagi nyo ang magandang balita mula sa Panginoon. Amen? So tingnan po natin, tapos na po ako sa lost sheep, lost coin, sa lost son na po ako. Pero bago po natin maintindihan ang the parable of the lost son, kailangan po makarelate tayo. Imagine nyo, naglayas yung kapitbahay, naglayas yung anak ng isang kabilang barangay. Ando ka, nag-hysterical. Ano ka? Hindi ka makaka-relate kasi wala ka namang relationship sa naglayas. So para po maintindihan natin, and the parable of the lost son, dapat madala tayo ng Panginoong Jesus sa standing na kung saan 100% sure you are the Son of God. Amen? Tanong ko sa inyo, sigurado ka na bang anak ka ng Diyos? Minsan pa, para magising yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, anak na ba siya ng Diyos? Mukha na ba siyang anak ng Diyos? Ba't natatawa po kayo pag tinitingnan niyo po yung katabi niyo?
Kanino anak yan? So tingnan po natin, before we can relate into the parable of the lost son, dapat nandun ka sa standing kung saan 100% sure ka na ikaw ay anak ng Diyos. Isipin mo, paano ka makaka-relate? Ako ay ama. Tapos may naglayas na anak doon sa Sulana Tierra. Paano ako makaka-relate? Hindi ko naman yun anak. Even kapag ako ang anak, kapatid, may naglayas na sa kabilang barangay, hindi rin ako makaka-relate. Hindi ko rin ama yun eh. Nasusundan niyo po ba? Alam niyo po, malapit, nasa kalagitnaan na po ako. Anong oras na? Nasa kalagitnaan na ako. Sige, sundan po natin, Gusto kong madala tayo sa 100% na standing na tayo nga ay anak ng Diyos. Paano po nangyari yon? Sige, basahin po natin. One of my favorites sa Romans po. Pakitignan pa, po natin? Paki-open po yung Romans, chapter 8, 15 to 17. Basahin po natin, Sa lahat ng mga nanampalataya kay Jesus Christ, tingin nga po ng kamay na nanampalataya kay Jesus Christ. Pati ba naman pagtaas ng kamay, kinakatamaran po ninyo. Grabe. Pinagpala po buhay nyo. Hindi tulog, wala lang. So tingnan mo natin, sa lahat ng tumanggap kay Jesus Christ, ano daw ang ibinigay? Ito po yung binigay ng Diyos. You did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Galatians po ako. Para minsanan na lamang po. Pakibasa po. Sino po sinasabihan dito? And because you are sons, sino po sinasabihan sa mga nanampalataya at nakisa kay Jesus Christ? Dahil ang sabi doon, kung titingnan po natin sa pinakauna, sabi doon ay, kayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Nasusundan? Paano kayo naging anak ng Diyos? Dahil sa pananampalataya kay Heso Kristo. At pagka tinuloy po natin, in Galatians 4 and 6, sabi doon, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Tingnan niyo po, napakaganda. Ito po, pagka halimbawang naisip po natin ito, ay hindi halimbawa, dapat itanggapin niyo po ito. Dapat panampalatayaan po ninyo ito. Sa lahat daw ng nanampalataya sa Panginoong Yesus. Amen. Binigyan niya po ng Spirit of His Son into His heart. At yung Spirit of Son na nandyan sa puso ninyo, yan ang nagsusumigaw, Abba, Father. Mga kapatid, sana po ay masampal ako na lang, sa katotohanang hindi kayo naging anak ng Diyos dahil mabait ka. Wala tayong mababasa sa Bibliang ganon. Naging anak ako ng Diyos dahil regular yung attendance ko sa church. Hindi rin yon. Naging anak ako ng Diyos dahil wala akong sinasaktan at tinatapakang kapwa. Hindi rin yon, kapatid. Tayo lang po ay itinuturing na anak ng Diyos. Alam niyo pong bakit? Dahil ang espiritu ng kanyang anak ay nandyan sa puso nyo. Yun ang sabi po ng Galatians 4:6. Wala nang ibang paraan. Ngayon, kung may iba pang paraan, hindi yun biblical. Paano nga po kayo naging anak ng Diyos? Dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ, inibinigay ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak, the Spirit of Jesus Christ. Saan? Into your hearts. Upang pag tinignan ka ng Diyos, kapatid, masabi niya, He has the solid foundation para sabi niya, anak ko yan. Bakit? Ang espiritu ng aking anak nasa kanya. Sana po maliwanag yon. Ang bait ko naman, kuya. Anak ako ng Diyos. Sabi nga po ni Solomon in Ecclesiastes, walang mabuting tao na hindi gumagawa ng masama. Andyan po kayo? Sana ito yung maging solid foundation po ninyo.
ang pananampalataya na ang declaration ng Diyos, pag ang Espiritu ng kanyang anak nasa inyo na, tatawagin kayo with a solid foundation, anak kita. Amen po. So sigurado na po ba kayo na ang Spirit ng Lord ay nasa inyo? Bakit po? Real talk tayo. Ilang persyento? Parang 3 tao lang yung narinig ko. Ilang porsyento ng Espiritu ni Kristo ay nasa inyo na? Paano nangyari yun, mga kapatid? Napakaganda. Ibalik ko lang. How can a 3 times holy God dwell in a sinful man? Kasi po pag binasa natin ang Bible, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Paano ang isang katawan na makasalanan magiging templo ng banal na Espiritu? Pwede ba yan? Pwede bang magsama ang banal at ang makasalanan? Hindi po pwede yun. Pero salamat, the power of the blood of Jesus Christ, sobrang nilinis ka. Grabe. Paulit-ulit ko. Nabibless ako lagi pagka sinasabi ko yon. Pakinggan niyo po ito. Pag pinanampalatayaan niyo po ito, sigurado, mananana ang banal na Espiritu sa inyo. Bakit? Dahil kayo po ay nabubuhay na sa pananampalataya. Alam niyo po yung the blood of Jesus Christ, yung power nyon, nilinis po kayo ng napakalinis. Tapos nung nalinis ka na, a 3 times holy God can now dwell inside of you. Sa Old Testament, walang ganon. Kasi wala pang dugong paglilinis. Kaya ang banal na Espiritu in the Old Testament time, kasama lang nila. Pero wala sa puso nila. Wala po tayong mababasa. Na sa Old Testament time, the Holy Spirit is dwelling inside of them. Wala po tayong mababasa sa Old Testament time. The Holy Spirit is with them, but not inside of them. Kasi hindi pa pwedeng ang banal na Espiritu ay manahan sa isang taong makasalanan. Kailangang malinis ka muna. And the power of the blood of Jesus Christ, alam niyo po, napakatindi. Napakaputi mo. Yun ang sinasabi ng Isaiah. Gaano man katingkad na parang katingkad ng pula ang kasalanan mo, gagawin ko itong parang niebe, kasing puti ng niebe o bulak. Ang puti, ang linis na ang banal na Espiritu pwede nang manahan sa atin. Amen? At ang Espiritong yan, pag tinignan kayo ng Diyos, anak ko yan. Sa Romans, nagsusumigaw din yung banal na Espiritu, ama ko yan. Amen? Now we can relate pag pinag-usapan na natin ang father and son relationship. Kaya po ba? Ilang percent na po ba? Ilang percent na pa kayo? Bago makatulog, ilang percent? Sige po, lapas kalahati na po ako. Sadyang pinagpala. Lord, anong pangarap mo? Makatulog lang ng 5 to 6 hours. Yung mga nakikita, hanggang sa church, matutulog ka. Hindi tama. Sige po, sundan po natin. Now we can relate. Dahil alam na natin, 100% sure, we are the children of God. So basahin na po natin, the parable of the lost son. Napakagaling po ng Diyos. Napakatindi po ng wisdom ng Diyos. Alam niyo po, pag binasa niyo po siya, parang okay lang. Isang anak na bumalik. Isang ama na tinanggap. Pero napakaganda. Inilalarawan ng buhay ng Christian life. Buhay ng isang mananampalataya. Sige po, let's move on. Basahin po natin. Pumunta po ako sa sa Luke 15, verse 11 na po tayo. Sana po makasama ko po kayo. Ano po? Sana po makasama ko kayo physically, mentally, and spiritually. Huwag lang physically, kasama ko nga kayo, pero nakapikit naman kayo. Mentally, iba naman nasa isip mo kung yung mga binabad mong labahin. Sana po makasama ko kayo kahit sandali lamang. Ano po? Tignan po ninyo. Pangatlo pong parabola. Para po ma-explain bakit ang Panginoon nakikikain sa mga makasalanan. Verse 11, then he said,
a certain man had 2 sons. Mamaya po ipapaliwanag natin, what is the significance of these 2 sons? Bakit hindi isang anak na lang na naglayas? Bakit 2? Mamaya po, point number 3 natin. A certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Imagine niyo po yun. Mabigat po ito mga kapatid. Imagine niyo po ang isang anak. Halimbawang mayaman kayo. At ang isang anak sasabihin niya sa'yo, Ama, ibigay mo na yung mana ko. Pasimpleng sagot po yan. Pasimpleng pagsasabi po yun ng ano, Ama, ang tagal mong mamatay. Mabigat po yan. Imagine niyo po, ikaw ay mayaman, tapos lalapit ang anak mo, Ama, ibigay mo na yung mana ko. Para bang sinabi mo sa tatay mo, ang tagal mong mamatay, tatay. Ba't ang bigat ng illustration? Tinatanong ko po, alam niyo po, nandun ako sa harapan ng bahay namin, nakatiling ako sa langit. Lord, parang mabigat yung illustration, sabi ko. Nasasaktan po ba kayo? Kapag yung kalooban ninyo ay hindi namin sinusunod. Dahil hindi naman ito ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po yun, yung kalooban ng Diyos ay iba sa kalooban ng tao. I was asking the Lord na, Lord, mabigat ba yun sa inyo? Na hindi namin magawa yung kalooban nyo? Hindi mabigat sa Diyos. Masakit sa Diyos. Bakit? Bakit masakit? Kasi kapag kalooban nyo ang sinunod nyo, alam ng Diyos, masasaktan kayo. Kaya masakit sa Diyos yun. Okay po? So tignan po natin. Sundan po natin. Mamaya po, i-explain ko pa mas lalo. Certain and the younger then said, Father, so diba, verse 13 na po ako. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him. Imagine nyo po? Nagiging masaya na lang siya, masaya siya na makakain ng pagkaing baboy. Dahil wala na siyang makain. Naalala ko po yung wala kaming makain. Hindi dahil mahirap ang buhay, kundi wala kaming makain dahil ginastos mo na lahat ng pera mo sa bisyo mo. Wala ka nang makain. Kumain kami ng cornic. Ano po yan? Nung kumakain kami ng cornic dahil nga wala kang makain, ang sarap-sarap. Ang sarap, dami namin nakain kanin. Wala kang pambili. Eto mga kapatid, dahil nga wala po siyang makain, nung kumakain ng pagkaing baboy, siya po ay masaya na. Alam niyo, gusto i-discuss ng Panginoon. Ito po, basahin natin. Number 1, stages of Christian life that can lead to defeat. Sa atin pong mga mananampalataya, ayaw natin ng talunan. Nakakita na ba kayong talon ng mananampalataya? Napakaganda po mga kapatid. Pag-uusapan po natin, stages or phases of Christian life kung saan, pagka napabayaan ito, it will lead to defeat. Unang stage, para maging aware tayo, baka ito na po yung nangyayari sa buhay ninyo, bumalik ka na sa Diyos. Okay po, unang stage, ano po yon? Basahin po natin. Self-will. Ano pong ibig sabihin ng self-will? Ang nasusunod na po sa buhay po ninyo ay ang inyo pong kalooban. Mabigat po ito. Sabi ko nga, ang pinag-uusapan po natin ay stages, phases of Christian life na pwedeng magdala sa iyo sa talunan, sa estadong talunan. Una, pagka nangyari itong sa buhay ninyo, self-will, kapatid, bumalik ka na sa Diyos dahil masasaktan ka. Pag binasa po natin in the Bible, in the Old Testament time, pagka hindi kalooban ng Diyos ang nangyari sa buhay ng mga taong nasa Old Testament time, sigurado mahihirapan sila. Pag sinabi ng Diyos, kumanan ka, gagawin po ng mga Israelites, kakaliwa. Umabante ka, ang gagawin ng mga Israelites, aatras. Umatras ka, sabi ng Lord, aabante sila. Kaya po mga kapatid, napakadami pong paghihirap ang naranasan po ng mga Israelites. Bakit? Ang ginagawa po nila
ay yung kanilang kalooban. Self-will. Sana po magsimula tayo ng tama. Okay po? Alam niyo po, ang ikinatatakot ng isang tulad ko, hindi po ito, sinabi ko na po ito sa Bible study. Ang kinatatakot ng isang tulad ko ay ang mabagsak ako sa hindi kalooban ng Diyos. Sapagkat alam ko kapag hindi kalooban ng Diyos, masasaktan ako, mahihirapan ako. At ito po yung nating nakita. Ano pong nangyari? Kinuha niya po yung mana niya? Kalooban ba yun ng Diyos? Hindi po. Nagpakalayo-layo, in-spend niya po sa parodical living. Kalooban ba yun ng Diyos? Hindi po. After nun, ano pong nangyari? Nahirapan po siya na kahit pagkain ng baboy, kakainin na niya. Ito po sana ay maging self-awareness sa bawat isa sa atin. Kapatid, hanggang ang kalooban mo, ang siyang nasusunod sa buhay mo, hindi matatapos ang paghihirap ng buhay mo. Dapat ang kalooban ng Diyos. So, tingnan po ninyo. Nasaan na po kayo ngayon? Bakit ako nahihirapan? Bakit ako nagdurusa? Somewhere along the way, baka kalooban mo na ang sinunod mo at hindi na ang Diyos. Umpisa pa lang, bumalik na kayo sa Diyos. Amen? So number 1, stages that can lead us to defeat self-will. Sana po hindi ito mangyari sa buhay natin, na ikaw na ang bida at hindi na ang Diyos. Yung nais mo na, yung gusto mo na yung masunod, hindi na yung gusto ng Diyos. Watch out po kayo. Sinisigurado po ng Panginoon, mahihirapan kayo. Sapagkat hindi yun ang prepare niya para sa inyo. Naalala niyo po si Jonah? Sino nakaalala kay Jonah? Naalala niyo po si Tanggol? Ayun ang kilala niyo, Naalala niyo po si Jonah? Sabi ng Lord, pumunta ka sa Nineveh. Saan siya pumunta? Pumunta siya sa Tarsis. Ano nangyari sa kanya? Di tinapon siya. Okay na yung tinapon siya. Pero nilulok pa siya ng malaking isda. Hindi ba mahirap yon? Nung nanalangin nga si Jonah, madilim, wala siyang makita. Saan ka, ano makikita mo doon sa loob ng isda? Nakapulupot yung kinain ng malaking isda sa kanya. Halos mamatay na siya. Nahihirapan siya. Kasi bakit? Pinili niya yung kanyang kalooban. Hindi yung kalooban ng Diyos. Balik po kayo. Kung nandyan na kayo, kung saan ay pinili mo yung gusto mo at hindi yung gusto ng Diyos, balik ka kapatid. Siguradong mahihirapan kayo. Amen? So self-will, stages. Pangalawa po ay self-condemnation. Mabigat po ang self-condemnation. Pag di po kayo makaalis dyan, sigurado mahihirapan kayo. Self-condemnation, ano pong sabi niya? Verse 17 to 19. Basahin ko na lang po, 17 to 19. Ang sabi po niya, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Verse 18, I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, ito na yung self-condemnation, I have sinned against heaven and before you. Verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. So sabi po niya mga kapatid, so ano bang nangyari? Self-will, nahirapan na siya. Pumapasok na po yung self-condemnation. 3 bagay ang sinabi niya. Ano pong sabi niya? Ako ay makasalanan na. Hindi na ako karapat-dapat na anak ng Diyos. I am not, consider me as a servant and no longer a son. Make me a hired servant. 3 bagay. Bakit mahalaga yung 3 bagay na yun? Ang tawag po dito ay self-condemnation. Yung bang hinuhusgahan mo na yung sarili mo? Sino na pong dumating sa point na gano'n? Na nung ginawa niya ang kanyang kalooban, nagkasala siya. Nung nagkasala siya, ito na yung self-condemnation. Hindi na ako karapat dapat. Yung panglangit, okay lang. Sa impyerno na ako. Mahirap po yun. Pagka lumampas pa kayo doon at hindi pa kayo bumabalik sa Diyos, sigurado, self-destruction yung number 3 po natin. Pero tingnan nyo lang, sabi po niya, I have sinned. Pangalawa pong sinabi niya, I am no longer worthy to be called your son.
make me a hired servant. Dinemote niya po yung kanyang sarili. Naalala ko lang nung hindi pa ako ganun kalalim sa Diyos. Na nung sa Abu Dhabi, kinukwento ko nga, ang init-init ko po sa Abu Dhabi. First time kong natanggap ang Panginoon sa Abu Dhabi. Nung umuwi ako sa Pilipinas, yung dating buhay kong isang demonyo ang naghahari sa akin, umuwi ako sa Pilipinas, 7 demonyo na yung naghari sa akin. Talagang hindi maganda yung nangyari sa buhay ko nung bumalik ako sa Pilipinas. At alam niyo po nangyari? Kasi bakit? Kalooban ko na yung nagaganap. Dito ka, sabi ng Lord, dito ako. Huwag mong gawin yan, gagawin ko to. Nung nahihirapan na po ako, pumapasok sa self-condemnation. Ano yon? Makasalanan na ako. May pag-asa ba ako sa Diyos? Pangalawa po ay, pwede pa ba akong tawagin ng Diyos na anak niya? Pangatlo po mga kapatid, hayaan mo na, kahit sa impyerno na ako mapunta. You are heaven-bound! Pero dahil nga sa self-condemnation, tinatanggap mo, okay lang, sa impyerno na. Kasama ko yung kapitbahay namin. Alam mo yun, dinemote mo yung sarili mo. Napanglangit ka, okay na. Dahil nga may self-condemnation niya. Mga kapatid, self-condemnation po ang tawag doon. At pag pinabayaan niyo po yun, sigurado masisira kayo. Sino na po nandun? Na sinuhusgahan mo na yung sarili mo. Na sinasabi mo, hindi na ako karapat dapat. Babalik na lang ako sa Panginoon pagka, okay na ako. Mga ganon. Hindi, kapatid, self-condemnation yun. Okay po? Pagka nangyari na po yun sa buhay nyo, bumalik kayo sa Panginoon. Sapagkat ang number 3 po, na maaaring mangyari sa inyo is self-destruction. Yun po yun. Ang dahilan kung bakit nakikita natin, may mga nakikita tayong mga mananampalataya. Mananampalataya sila, anak sila ng Diyos. Pero bakit ganun? They are defeated. Bakit kaya, mga kapatid? Makikita mo, may mga nakikita po tayong mga mananampalataya, pero lulong pa rin sa, lulong pa rin sa bisyo, ginagawa pa rin na hindi. Bakit? I can assure you, there is self-condemnation within. Dahil sa self-condemnation, hindi pa bumabalik sa Diyos, may self-destruction. Hayaan mo na, patapon na yung buhay. Kaya po mahalaga po makagraduate tayo. Umpisa pa lamang, pag hindi nakalooban ng Diyos ang ginawa ninyo, kapatid, balik ka na sa Diyos. Ngayon, kung ayaw mo pa rin bumalik at gusto mong mahirapan ka pa, at nagkaroon ka ng self-condemnation, pinapaalalahanan ko kayong muli, bumalik ka na sa Diyos. Ngayon, kung ayaw mo pa rin bumalik at hintayin mong masira na ang buhay mo, inaanyayaan pa rin kayo ng Diyos. Bumalik ka na sa Diyos. Amen po? Ngayon, ang tanong po dito, halimbawang ang buhay ng isang mananampalataya ay nangyari na ito, naganap na ito, self-will, self-condemnation, self-destruction. May pag-asa ka pa bang babalikan sa Diyos? Meron pa po ba? Napakaganda nga po na itong kasi 3 bagay. Sabi po niya, ako ay makasalanan na, hindi na ako anak, hired servant na lang ang tingin ko sa sarili ko. Pero tignan natin, sundan natin. Pakatandaan niyo po sana yung 3. Okay po? Malapit na po ako. Praise God. Patuloy na po natin. Bumalik na po kayo. So eto na, he came to himself. Sabi niya, pupunta na ako sa aking ama. Verse 19 ako. Kuya, pwede po ba? Verse 19 natin. Yan. And I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Baba na po tayo. And he arose. Ito na, bumalik na siya. Ito pong lalaking ito, itong prodigal son, ay nahihirapan na, may self-condemnation na, pero naalala niya. Anong naalala niya? Yung tatay niya mayaman at mapagbigay. Kasi bakit? Babalik ako kasi yung mga hired servant ng tatay ko nakakakain ng marami. Ibig sabihin, wala ka namang servant kung hindi ka mayaman. Amen po? Hired servant, ibig sabihin, nakakakain sila ng sapat. Ibig sabihin, ay naalala niya. Anong naalala niya sa tatay niya? Naalala niyang mayaman yung tatay niya at mapagbigay yung tatay niya. Yun ang nagbalik sa kanya. So tignan natin. Pagbalik po niya, and he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. So nung bumalik, nakita niyo po yung tagpo, samahan niyo na ako. Nung bumalik na po siya kapatid sa kanyang ama,
nakita siya ng ama niya, malayo pa. At anong ginawa po ng tatay? And he had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Yung kanta po, ito lang yung time nang tumakbo ang Diyos nung sasalubungin na yung anak niya. Sa Saudi Arabia po mga kapatid, ang customary po nila, pagka may na-miss po sila, halimbawa matagal nilang hindi nakita, at nagkita silang muli, yung kiss na tawag doon, yung kiss him. Alam niyo po, hindi matigil-tigil yung kanilang kiss, beso-beso sa Saudi Arabia. Alam niyo yung job yun, galing Saudi Arabia. O kumusta ka na? Kumusta yung nanay mo? Hindi po mapipigil yun kapag hindi sila, matagal silang hindi nagkita. Pagka nga hindi ko po kayo, nung una bago po ako doon, yung lalaking nagbebeso-beso, medyo hindi na po katanggap-tanggap sa akin. Pero sa Saudi Arabia po, sa Middle East, ay talaga naman po. Dito, halikan sa noo, nose to nose, tapos babalik ulit silang ganyan. Walang tigil na paghalik. At yun ang ginawa po ng kanyang ama nung nakita niya po yung kanyang anak na bumalik. Imagine, ilang araw kaya, ilang buwan, ilang taon nag-aabang yung ama sa pagbabalik ng kanyang anak. So tingnan po natin, tuloy natin. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Bring out the best robe, number 1, put on him, and put a ring, number 2, and his hand, and sandals on his feet. 3 bagay. Malapit na po ako matapos. Ano po ang pinasuot? The best robe. Pangalawa po ay yung singsing. Pangatlo po ay yung sandalyas. 3 bagay. Alam niyo po yung 3 bagay na yan? Ito po ang kakatagpo sa self-condemnation niya. At yun din po ang magiging pag-asa natin para bumalik kayo sa Diyos. Sabi niya po mga kapatid, I have sinned. Sabi ng Diyos sa kanya, ng Panginoon, ng kanyang Ama, ibigay niyo ang best robe. Ano po ang sinisimbolo ng best robe? Ikaw pa rin, yung malinis na anak ko. Kasi yung best robe, kapatid, sa Saudi Arabia, meron silang pili-piling best robe sa Middle East. Pag sinuot mo yon, pag tinignan ka, royalty ito. Sabi po niya, I have sinned. Sabi po ng Diyos, suotan nyo ng the best robe. Ang significance po ng robe is righteousness. You are still righteous in the eyes of God pag bumalik ka sa Diyos. Pangalawa po mga kapatid, na self-condemnation, ano po yan? Sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. Ano pong binigay ng Diyos? Suotan nyo ng singsing. Ano po ang significance ng singsing? Hindi nagbago yung posisyon mo. You are still the son of God. Pangatlo po kapatid, sabi niya, make me a hired servant. Sabi po ng Diyos, suotan nyo ng sandalyas. Nung minimeditate ko po, Lord, tinatanong ko ang Diyos, tapos tinignan ko po, what is the meaning of sandal? In the Old Testament time, tanggalan nyo ng sandal. Bakit? This is a holy ground. Ibig sabihin, hindi ka welcome. Sa Middle East, mga kapatid, pag sinabing, sinutan ka, pagka bisita ka, binigyan ka ng sandalyas, ibig sabihin, you are welcome sa lahat ng part ng bahay na ito. Ang servant po ay hindi welcome sa lahat ng part ng bahay. Isipin niyo po, mga kapatid, yung tauhan mo, Boss, pwede ba ako matulog sa kwarto niyo? Hindi po pwede, hindi siya welcome. Pero yung anak, kapatid, pagka sinabi, tayo pwede ba matulog sa kwarto nyo? You are most welcome. So sinabi po niya sa kanyang sarili, self-condemnation, sabi niya, make me a hired servant. Ibig sabihin ay maging utusan na lang ako. Pero ang Diyos po sabi niya, bigyan niyo ng sandals. It's as if the Lord is saying, ikaw ay welcome sa lahat ng bahagi ng bahay na ito. Dahil anak kita. So ano pong pag-asa po natin, mga kapatid? Kung kayo man po ay nandun na sa stages kung saan, palayo na sa Panginoon, nagagawa niyo na po ay ang kalooban ninyo, nahihirapan ka na, may self-condemnation ka na, sinisira mo na yung sarili mo. Ito po yung pag-asa po natin. Ano po yun? Ang ala-ala. Na alin? Na ang Diyos hindi nagbago. Yun po yung point natin. The way God looks at you will never change. Amen? Amen po ba?
Nagbago po ba? Hindi po. Nung bumalik po yung anak, parang ang nagningning. Kasi bakit? Suotan nyo ng the best robe. The way God looks at you pag bumalik kayo sa Diyos will never change. Pangalawa po mga kapatid is that, ano po yung pangalawa? Letter B? Your standing as a child of God is irreversible. Hindi na mababago yon. Paano nga ulit kayo naging anak ng Diyos? Nung nanampalataya tayo sa Diyos, kay Jesus Christ, ibinigay niya ang Spirit niya, the Spirit of His Son into our hearts. Ngayon, pag tinignan kayo ng Diyos, anak ko yan. At kailanman hindi na mababago yon. Bakit? Dahil anak ka niya, it's because the Spirit of His Son lives inside of you. At hindi na mababago yan. Pag magpakalayo-layo kayo, hindi ko sinabing sadyain yung magpakalayo-layo, pero pagbalik nyo, anak pa rin kayo ng Diyos. Marami tayong nakikita, kaya nga huwag kayong magbitaw ng paghuhusga. Yung mga mananampalataya na nag-backslide. At nabibitawan nating mga salita ay, wala, mahina sa faith. Ano yan, talagang ganyan yung taong yan, masama yan. Kaya, kapatid, huwag tayong magbibitaw ng ganun. Bakit? Hindi mo alam. Hindi natin alam, baka ang Holy Spirit nasa Kanya. Hindi pa namumunga. Pagdating ng panahon, ibabalik pa rin siya ng Holy Spirit sa kung nasaan ang Ama niya. Huwag niyo sasabihin yon. Baka mamaya, pagdating after 10 years, ikaw naman ang mawala. Pero ang gusto kong point out dito sa inyo mga kapatid, ano po yon? Pagbalik niyo sa Diyos, anak ka pa rin niya. Hindi nagbago yon. Bakit? Ang Spirit of His Son dwells inside of you. Pangatlo po, you are always welcome in the presence of God. So ito na po, ano po ang pag-asa natin kung sakaling mang tayo po ay nandun na sa stage of destruction, kalooban na natin ang nangyayari, nahihirapan ka na, may self-condemnation na, nagpapakawala ka na, self-destruction, kapatid, bumalik ka sa Diyos. Bakit? May pag-asa tayo. Anong nakita nating pag-asa? Hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa inyo. Pangalawa, hindi nawala yung posisyon mo. Pangatlo, you are always welcome into the presence of God. Amen? Alam niyo po, may time pa ba tayo? Sabi ko, akala ko ano. Alam niyo po, it is pointless na kayo po ay lumayo sa Diyos. Anong pinaglalaban mo sa buhay mo? Bakit ka lumalayo sa Diyos? Kung wala namang ginawa ang Diyos, walang ibang ginawa ang Diyos kundi isipin ka, hinihintay ang muli mong pagbabalik. What is the point of turning your back to God? Bumalik na kayo sa Diyos. Amen? Amen po? So number 3 po ay, basahin po natin, the posture that allows us to enjoy our relationship to our Heavenly Father. Tapos na po ako dito. Verse 25 to 32. Now his older son. So dalawa po kanina, di po ba? Yung bunso, siya po ay naglayas. May isa pong panganay. Nung bumalik na po yung anak, ito na po yung reaction po ng older son. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, lo, these many years I have been serving you. Sabi po nung anak, yung panganay, I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me young goat that I might make merry with my friends. Sabi po nung panganay, after all these times, lahat ng gusto mo, Ama, sinunod ko. I never transgressed your commandments. Pero ni minsan, hindi mo ako pinagkatay ng tupa para kami ay mag-celebrate ng kaibigan ko. Yun ang sabi niya. Sige po, basahin po natin. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Sige po, baba po. And he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Ano po ang simbolo? Ano po ang significance nitong dalawang anak na ito? Isa naglayas, isa nag-remain sa Diyos, sa tama niya. Alam niyo po, na-enjoy niyo po ba? Tanong ko po kayo. Matatapos na po ako.
Sa pakikipagrelasyon nyo sa Diyos, na-enjoy nyo ba? O nababurden na kayo? Tapos na po ako, pwede na kayong gumising. Gusto ko lang masagot. Gusto ko lang masagot ninyo sa inyong sarili. Sa pakikipagrelasyon nyo sa Diyos, na-enjoy mo ba? O nababurden ka na? Ano po? Na-enjoy po ba ninyo? Ito po, number 3 point ko. Sabi ko nga dito, the posture that allows us to enjoy our relationship to our Heavenly Father. Ano po yung posture na yun, kapatid? Your posture in receiving should focus on who God is and not who you are. Nasusundan po ninyo? Sa paglapit nyo sa Diyos, para ma-enjoy po natin yung relationship natin sa Diyos. Sa paglapit nyo sa Diyos, sana po ang mindset ninyo. Ang focus po ninyo ay kung sino ang Diyos at hindi kung sino kayo. Andyan po kayo. Kayo po ba yung type of Christian na kung saan, mga kapatid, yung kanyo pong mindset ay makaka-receive ako ng Diyos dahil perfect ako, makaka-receive ako ng Diyos dahil ginawa ko ito, makaka-receive ako ng Diyos sa Diyos dahil ito yung ginagawa ko. Wala akong ginagawang mali. Kayo po ba yung type ng Christian na yun, kapatid, hindi nyo ma-enjoy ang relationship nyo sa Diyos. Mababurden kayo. Hindi yun ang posture ng isang pakikipagrelasyon. Kung lalapit kayo sa Diyos at nag-expect kayo to receive something from God, dapat ang mindset nyo, ano po yun? Mag-focus kayo sa Kanya. Ano po ang mag-focus sa Kanya? Makaka-receive ako sa Diyos, mahal ako ng Diyos. Makaka-receive ako sa Diyos, mayaman ng Diyos. Makaka-receive ako sa Diyos, mahalaga ako sa Diyos. Dapat yun ang naiisip nyo. Amen? Nasusundan po ba ninyo? Sino na po ang nag-aas ng prayer na, Lord, sagutin mo ako dahil ang bait ko. Meron po bang ganon? Hindi po yun. Sasagutin ka ng Diyos dahil mabait ang Diyos. Lord, sasagutin mo. Alam mo, I have this confidence na sasagutin ako ng Diyos. Bakit? Dahil tapat ako sa Kanya. Saan banda? Ang confidence natin, kapatid, makaka-receive ako sa Diyos. Bakit? Tapat ang Diyos sa buhay ko. So ang posture po ng mananampalataya, kapatid, ay dapat ang focus nyo ay ang Diyos at hindi sa sarili ninyo. Sapagkat kung sa sarili na ninyo, mababurden na kayo, kapatid. Hindi na ito relasyon. Legalism na ang mangyayari. Sabi po ng panganay, after all this time, lahat ng gusto mo, ginawa ko. Hindi ko nilabag ang utos mo. Ni minsan, hindi mo ako pinagkatay. Sabi po ng Diyos, anak, ang lahat ng sa akin ay sayo. Imagine niyo po yung anak ko, si Kev. Bumili ako ng napakaraming chichirya, candy, lollipop. Tapos kukuha lang siya kapag alam niyang perfect na siya. Wow, what kind of life is that? Na ang mindset niya, kapatid, ay yung kanyang performance, na makakakain lang ako ng lollipop kapag perfect ako. Na makakakain lang ako ng chichirya kapag wala akong nagawang pagkakamali. Makakakain lang ako sa harapan ng tatay ko kapag talagang lahat ginawa ko na ang gusto niya. Kapatid, anong pamilya ba, relationship ba ang pinutukoy mo, kapatid? Hindi po yun ang gusto ng Diyos sa atin. Pakikipagrelasyon ng Diyos ang gusto ng atin, Panginoon. Hindi legalism ang pinasok natin, relationship. Ang anak ko po, kapatid, kakain siya, bakit? Binili ko yun para sa kanya. What I have, sa kanya rin yun. Dapat yun ang approach po ninyo sa Diyos. That when you come to God, ang focus nyo ay siya at hindi kayo. Makaka-receive ako sa Diyos dahil mabuti ang Diyos. Hindi ka mabuti. Hindi dahil mabuti ka. Makaka-receive ako sa Diyos dahil tapat ang Diyos, hindi dahil tapat ka. Makaka-receive ako dahil mahal ako ng Diyos, hindi dahil punong-puno ka ng pagmamahal sa Diyos. Minsan, hindi mo naman sinusunod ng Diyos. So sana po, ano po ang posture ng mananampalataya? Dalawang bagay po nga. Choose where to stand. Kung gusto mong ma-enjoy yung relationship nyo sa Diyos, stand kung saan you focus on who God is and not who you are. Amen? Sana po ay meron pong naipatid ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Minsan pa, kung sa tingin mo hindi ka mahalaga sa Diyos, nagkakamali ka. Iniwan niya ang kalangitan, ginawa niyang lahat, at hinintay ka niya ng magpakailanman para lang maipakita niya at maipadama niya. Mahalaga ka sa Diyos. Amen? Pangalawa po, kung sakaling man, ang nangyayari na sa buhay ninyo ay self-will, ikaw na yung nasusunod, hindi na ang Diyos. Watch out, kapatid, mahihirapan ka. Sinasabi ko na mahihirapan ka.
bumalik ka na sa Diyos. Kung ayaw mong bumalik, magpapasok ang self-condemnation, sigurado yon. Pag nahirapan ka, i-condemn mo yung sarili mo, sabi ko na nga ba nagkamali ako. Lord, hindi na ako karapat dapat sa'yo. Pag yun pinalampas mo pa at hindi ka bumalik sa Diyos, papasok self-destruction. Sisirain mo yung buhay mo. Pero salamat sa bagay na ito. Meron tayong pag-asa sa Diyos. Ano yung pag-asa natin sa Diyos? Hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa inyo. Hindi nagbago ang posisyon mo sa Diyos. At ikaw pa rin, welcome ka pa rin sa presensya ng Diyos. Ito yung alaala po natin. I'm praying na ito yung paalala ng Holy Spirit sa inyo. Itong tatlong pag-asa natin, hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa inyo. Anak ka pa rin ng Diyos. Welcome ka sa presensya ng Diyos. So come back to God. There's no point of turning your back. Amen? Ano po ang posture na na-enjoy ang relationship with the Lord? Na-enjoy niyo po ba talaga o nahihirapan na kayo? Kailangan nyo na ng health insurance kasi nahihirapan na kayo. Gusto mong ma-enjoy ang relationship mo sa Lord? Focus on Him. Na kung tatanggap ka, it's because of Him. Amen po? Napakasarap na relationship yon. Lahat ay talaga namang so perfect sa ginawa ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. I-declare lang natin that God is a good, good Father. Kung ano po yung nilalagay, kung ano po yung sinasabi ng banal na Espiritu sa inyong puso, I believe, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso mo na iligay ng Holy Spirit, let it flow. Let it come out in worship. Kapatid, kung ano yung gustong isigaw ng banal na Espiritu na nananahan sa puso ninyo, huwag niyong pipigilan. Let's worship the Lord today. Sama-sama po tayo, Lord. Give us a heart of worship nang sa ganitong paraan lamang mapuri ka namin, mapasalamatan ka namin. What can we give to the Lord? Lahat ay galing sa inyo. Ano po ang pwede naming ibigay? Lahat ay galing sa inyo, Panginoon. Ngayon, kung ang pagpupuri sa inyo ay isang paraan ng pasasalamat sa inyo, turuan mo din kaming magpasalamat, Lord. Help us, Lord God, to worship you kung ito po yung paraan ng pasasalamat sa inyo. Sa lahat ng ginawa nyo, salamat po. Come on, let's worship the Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Minsan pa sa simula, let's worship the Lord. Haranahin natin ang Panginoon. 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers far and wide,
good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Salamat po, Panginoon. Oh God, salamat po. I believe, Lord. I believe, Lord, minsan pa, naiparanas mo, O Diyos, naisend mo yung message sa amin, Lord, yung inyong pagiging Ama. Oh God, we thank you that we have hope na kahit ano man ang mangyari, Lord, pag bumalik kami sa inyo, napakabuti niyo, Panginoon, para ipahatid yung mensaheng ito na pagbalik po namin, hindi nagbago ang pagtingin niyo sa amin. Kami pa rin yung anak niyo at welcome pa rin kami sa presensya niyo, Panginoon. Salamat, Ama. Oh God, I'm just praying that the Holy Spirit would remind us every time, Lord, na sa Diyos may babalikan kami. Kapatid, kung gigamitin ng buhay mo ito, I believe the Lord is using each one of us na magamit para maihatid ang mensaheng ito sa mga pangalan na ilalagay ng Diyos sa puso ninyo. Send this message to them na pagbalik nila, may Diyos silang babalikan dahil hindi nagbago ang pagtingin. Anak ka pa rin, welcome ka pa rin sa tahanan ng Diyos. Salamat, Ama, as we reflect, Lord, sa nangyari sa aming mga buhay. Maraming beses, Lord, ginawa namin ang aming mga kalooban at hindi yung gusto nyo. At nakita po namin, nagdanas po kami ng pagdurusa. Maraming beses, Lord God, hinusgahan namin ang sarili namin na hindi naman kami hinusgahan. Maraming beses, oh God, tinanggap na lamang namin kung ano yung sasabihin ng mundo sa amin. Pero salamat, Lord. Salamat, Lord, as we recall and as we remember what you've done, Lord. You left heaven for us. You did everything for us. At you have patiently waited for us, Lord. Salamat. We give you praises, Lord. We give you praises of who you are, Panginoon. Salamat sa sinasabi ng kanta. You're a good, good Father. Napakasarap lang isipin. You're a good, good Father. That's who you are. We are loved. That's who we are. Kapatid, yun ang katotohanan. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. Mahal ka niya. Yun ang katotohanan sa'yo. Salamat po, Panginoon. We just give you praises. We just give you thanksgiving sa lahat ng ginawa mo sa buhay po namin. And I believe, Lord God, marami ka pang nilaan na mararanasan namin sa aming pakikipagrelasyon sa walang hanggang Ama ng aming buhay. So I'm just praying, Lord, lead them, O God,
into the very will of our Heavenly Father. Sa aking mga kapatid, Lord, I'm just praying, Panginoon. Right now, Lord Jesus, with the power of the Holy Spirit that leads us into the very will of God, I'm just declaring, Lord, lead them into your very will. Sa puso ng aming dakilang Ama. Doon mo kami dalhin, Panginoon. Salamat po. Salamat po na marami. Now, raise up your hands for the final blessing. We need the Lord for this coming week. Lord, this coming week, oh God, we will expect on you. Salamat po dahil alam namin itong week na ito, ang pabor mo ay nandun na. Ang pagmamahal mo ay nandun na. Ang habag mo ay nandun na sa linggong itong parating. At ang sustaining grace mo ay nandun na rin. Oh God, we will receive and we will stand into your favor. We will stand in your grace this coming week, Father God. Salamat po ng marami. May the love of God be with you, the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be upon you now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, God bless po. God bless you po. Tapos na po yung programa, pero paiwan ko po lahat ng nanay tsaka yung mga may asawa na nanay. Ayan, meron lang po kasi tayong padala galing kay auntie. Auntie? Di ba? Galing po ito sa mga pastors from America po. Tama pa, New York. Apo. So, bigyan lang natin ng